Gcash. Wala daw cash, Gcash. Ay, bakit cash? Ako niya ginitay. Ha? May Gcash ka. Gcash? Number. Isang kwento ng pag-asa sa huling araw ng taon. Dispiras ng bagong taon, bumiyahe pa rin ako. Hindi para mamili, hindi para magdiwang, kundi para magbakasakali na sa huling araw ng taong 2025, makita ko ang kapatid kong nawawala at may kapansanan. Alam kong matumal ang biyahe ngayon, karamihan kasi sa atin walang pasok. Abala na sa pamilya, pero ako, abala pa rin sa paghahanap. Dahil kapag kapatid ang hinahanap, walang holiday sa puso. Aba, tumal? Ha? Wala nga bumaba ako. Kaya nga. Bagong taon kasi. Pakailan ka na? Isa pa lang. Ito pa, nakarami ka na siguro. Wala pa nga. Wala pa? Nakahatid ko na sa asawa ko. Parang tayo. Ang unang biyahe ko hindi para kumita, kundi magkawang gawa. Isang tropang gwardya ang hindi makauwi dahil sira ang kanyang service na motor. May booking na sana ako pero pinagmaliban ko muna. Mas mahalaga munang makauwi siya, makapamili ng ihahanda at makasama ang kanyang pamilya sa pagsalubong ng bagong taon. Magkawang gawa. Ikaw na ang bahala, magkawang gawa. Pag walang tren na sir ha, pagka medyo dahan-dahanin ko lang. Okay na sir? Hila-hila ko ang motor niya, dumaan kami sa EDSA. Pagod, pawis, pero magaan sa pakiramdam. Ilang minuto pa, nakarating din kami sa talyer ng ligtas sa huling araw ng 2025. Nakagawa pa tayo ng kabutihan sa kapwa at sapat na iyon para ngumiti ang puso. Doon na rin ako pinasukan ng booking at doon na rin muling nagsimula ang paghahanap. Puno ng pag-asa, puno ng paniniwala na makikita kita sa huling araw ng 2025 at makakasama ka namin sa pagdiriwang ngayong bagong taon. Habang umiikot ako, ramdam na ramdam ko ang kasiyahan ng lahat. May namimili ng mga prutas, mga karne na pang-ihaw, tinapay at cake at syempre hindi mawawala ang mga paputok na pantaboy ng malas at bad spirit sa pagsalubong sa bagong taon. Ibang klase ang mga nasa bangketa, mga triangulo, kwitis, piccolo, sintron, Judas at mga paputok na para pang final exam ng tenga sa lakas at ingay. Pero kami mga tropa, matagal na kaming hindi nagpapaputok. Hindi dahil killjoy kami, hindi dahil mahal namin ang aming mga daliri. Baka kasi ngayong 2025, 10 pa sila. Tapos bago matapos ang taong ito, 3 na lang ang natira. Happy New Year po sa inyo mga tropa. O kayo, ilan na lang po ang mga daliri nyo? Aray ko. Kaya imbis na sa paputok, sa pagkain na lang napunta ang pera. Busog ka na. Ay ka pa. Kompleto pa ang kamay mo. Mas masaya ang mega noche kapag walang bandage at walang iyakan. Kung ingay lang din naman ang hanap, turotot na lang, ihip ka lang, safe ka pa. Walang sabog, walang takbuhan sa ospital. Ito ang tunay na sound trip ng kalikasan. Habang ang lahat ay abala sa pamimili kasama kanilang mga pamilya, ako naman ay abala pa rin sa pagtatanong. Tanong dito, tanong doon sa bawat pasaherong maisakay. Sinisilip ko ang bawat sulok, baka nandun lang siya, baka isang hakbang na lang ang layo ko sa kanya. Hanggang gabi, tuloy pa rin ako sa paghahanap. Sa bawat lugar, kanya-kanyang handa. Nagbubungkahang mga malalakas na sound system. Mga ilaw na para bang nasa diskuhan. Mga pamilyang salo-salo. May inuman at may tawanan. Amoy na amoy ang mga iniiyaw na baboy, may liempo at barbecue. Sabi nila pampaswerte daw sa bagong taon para daw maging mabango ang pagpasok ng pera at maganda ang samahan ng pamilya. Ang mga bata, puro-puro ng saya, takbuhan dito, tawanan dyan. Turotot sa bibig ay hindi na matanggal, samantalang ako puno ng pag-asa. Hindi pa rin sumusuko, baka sa susunod na tanong ay siya na nga. Hindi ko rin maiwasang masalubong ang mga motor na tila nagpapaligsahan kung sino ang mas may mabongga na ingay galing sa kanilang mga tampo. Habang ang iba ay masayang sasalubungin ang bagong taon kasama ang buong pamilya, ako naman ay umaasa pa rin hanggang sa huli ng aking pasahero ay nagtatanong pa rin ako. Malay natin baka nakita niya o nakilala niya kaya hindi pa rin ako sumusuko. Pagkahatid ko sa kanya, dito na ako nagdesisyon na umuwi upang makasama ko din ang aking pamilya na kanina pa sa akin naghihintay. Nabiguman ako ngayon at hindi ko nakita hanggang matapos ang taong ito ng 2025. Alam ng Diyos na ginawa kong lahat para makita kita aking kapatid. Sabi nga sa Roma chapter 12 verse 1,
Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ang talatang ito ay nagsasabi na ang sakripisyo ay hindi lang malalaking bagay. Minsan ito'y pagod na katawan pero hindi humihinto. Oras na para sana sa pahinga pero ginugol pa sa paghahanap. Sariling kaginhawaan na isinasantabi para sa aking kapatid na nawawala. Ang bawat biyahe ko, bawat tanong, bawat sakripisyo, handog iyon ng pag-ibig at ang Diyos ay hindi bulag sa ganitong klaseng puso. Bago matapos ang video na ito, nais ko munang ibahagi sa inyo mga tropa ang dagdag impormasyon sa kapatid kong may kapansanan. Halos mag-10 taon nang nawawala ang kapatid kong may kapansanan. May sakit siyang epilepsy at paralisado ang kanyang kaliwang bahagi ng katawan mula sa kanyang mga braso, kamay at maliit na bahagi ng kanyang mga binti. Nais ko rin po magpasalamat sa inyo mga tropa sa suporta at tulong at pagsama nyo sa akin sa buong taon ng 2025. Pag uwi ko ng bahay, hindi ko inaasahang pagsalubong ng aking mga anak ay kakaiba talaga sa mga normal na araw. Pagbukas ko ng pinto, ang mga anak kong parang ilang taon kaming hindi nagkita, yakap na ayaw bumitaw, halik na hindi mabilang sa pisngi at labi. Ang lungkot na kanina'y pasan-pasan ko, napalitan ng saya at lakas sa yakap ng aking mga pamilya. Muli akong binuo ng Diyos. Hi, kiss baby. I miss you, Daddy! Yay! Miss Daddy? Miss Daddy, baby. Oh, na-miss din ng Daddy. Gaya pa, Daddy. Ayun! Sabi nga sa Lamentations chapter 3 verse 22 to 23, ang wagas na pag-ibig ng Panginoon na hindi nagwawakas, ito'y bago tuwing umaga. Maaring hindi pa tapos ang paghahanap, maaring wala pa ang sagot, pero bawat bagong araw may bagong lakas, bagong pag-asa, bagong simula. Ang bagong taon na hindi katapusan ng laban, kundi panibagong yugto ng pananalig. 7, 8, 4, 3, 2, 1!